mayang buntag or mayang utto. I'm not sure. Praise God. So we're going to go to John chapter 1, and then we're going to go to verses 16 and verse 17. The Word of God says, "And of His fullness we have all received, and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." So, if someone would read the Bisaya, kinsa mo basa? Isaiah 37, gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan ditagan niya sa walay puwas nga panalangin. 7. Ang balaod gihatag sa Dios pinagi kang Moses, apan ang grasya ug ang kamatuoran niabot pinagi kang Kristo. Amen. So, I want to talk to you today about understanding the grace of God. So, ito nga minsay karon ang pagsabot sa grasya sa Dios. You know, there is people in the church who don't know God's grace. There are whole churches who are striving by the works of the law, but they don't know grace. So, daghang mga tao nga kamot sila may tungod gayud sa paghipalos kasuguan o palaod, pero wala sila mahibalo masayod may tungod sa grasya. And then you have many churches who abuse the grace of God. Daghan nga kasimbahanan nga nagaabuso may tungod sa grasya sa Dios. They give a false grace. Sila naghatag og dili mao nga grasya. But today I want to talk to you about biblical grace. Apan karon magahatag kami kaninyo may tungod sa biblikanhon nga grasya. The Word of God says, ang balaod niabot pinaagi ni Moses upon ang grasya ug ang kamatuoran niabot pinaagi ni Kristo Jesus. So, we know Jesus Christ, Kaila kita ni Ginoong Hesus. the one who gave us grace and truth. So siya lang ang nagahatag may tungod sa grasya o siya lang ang kamatuoran. Amen. So let's pray. Father God, I just ask you today to speak to us through your word. God, I pray that even now, Lord, if there's people in this very place that, Lord, need to repent, that need to receive the grace of God. Lord, if there's others who are going through the storm right now, they need your grace to strengthen them. God, today, give us a revelation, an understanding of biblical grace. Lord, it's all of this we ask in the name of Jesus. Amen. So again, the law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So ang balaod nagagikan kang Moses apan ang grasya naa nagikan ni Ginoong Hesus. Now, to understand grace, we first need to understand the power and importance of God's law. So pagkasabot diha nato sa grasya kinahanglan makasabot dayta may tungod sa gahom diha sa kasuguan sa Dios. Now, the Apostle Paul said that the law is a teacher that brings us to Christ. Si Pastor Pablo nagaingon nga din ang balaod mao din siya nagatudlo kanato ug nagahatod kanato diha kang Kristo Jesus. And the Psalms says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. So sa Salmo nagasulti nga din ang balaod sa Dios kini siya hingpit nga di nagakabig sa mga kalang. And Jesus said, I did not come to destroy the law, but to fulfill the law. Sa Ginoong Hesus mianhi dili aron nga bungkagon ang balaod kun dili aron tumanon hinuon kini. So let's go to the book of Romans, Sa libro sa taga Roma chapter 7. Now I want you to understand the power of God's law. So gusto ko nga makasabot kamo mahitungod sa gahom sa balaod sa Dios. Now Romans 7 verses 7, just Romans 7 verse 7. Kinsa mo basa? Karon unsa may ikasulti nato, dautan ba de ang balaod dili gani kun dili pa tungod sa balaod dili unta ako makaila unsay sala o dili usab ako
makilaon sa kaibog kung wala pa'y balaod nga nagtingon ayaw kaibog. Amen. So we see here, Paul says, I would not have known sin but by the law. So si Pablo nagasulti nga din wala siya makailag sala kung wala pa ang balaod. And he gives an example. Unless the law had said, you shall not covet. So naghatag siya og panig-ingnan may tungod niya nga sa balaod nga nagingon ayaw pagkaibo. Paul said in Romans chapter 3, by the law is the knowledge of sin. Si Pablo nagaingon sa Roma kapitulo 3 nga diin pinaagi sa balaod nga mao'y kahibalo may tungod sa sala. Now, Romans 3 verses 19 and 20. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh is justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Verse 19 and 20. Praise God. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron ang matag usa kababa masapungan o aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. 20 Kaysa tubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Now, by the law is the knowledge of sin. So pinaagi diya sa kasuguan na mao ni siya na kahibalo ta og sa sala. Now remember, the gospel is the good news. So ato hinumduman nga may balita kini sa gitawag og maayo nga balita. But there is bad news. Panadunay dili maayo nga balita. We have broken the law of God. Nga sa diha nga diin ato nga kining supagkon o ang balaod sa Dios. Now what is this law? So unsa man kini nga balaod? It's the command of the Lord. Kani siya mao ang sugo sa Dios. You shall not lie. Ayaw pagbaka, You shall not commit adultery. ayaw pagpanapaw, You shall not covet. ayaw pagkaibo, You shall not murder. ayaw pagpatay. None of us have kept the law of God. So kanang tanan gikuha gina siya diha sa balaod sa Dios. That's why he says in verse 19 that all the world may become guilty before God. Mao kana sa bersikulo 19 nagasulti nga din ang tipo kalibutan ilalom gayon diha sa kasuguan o paghukom sa Dios. That every mouth may be stopped. Aron nga din ang matagba mahimo nga masinapungan. In other words, we have no justification before a holy God. Sa lain nga bahin wala gayud dili gayud kita nga din makahimo sa pagkamatarong sa atong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Now, imagine you're in a court of law. So ato nga pamalandungan sa dihang kita nagatubang ta dito sa hukmanan. And you have killed somebody. Kanya ikaw nakapatay og usa ka tawo. You know that you are guilty. So ikaw nakahibalog gyud ka nga din ikaw nakasala. And the law says you must have death. Og ang balaod musulti nga din kinahanglan ka nga patsyon. You can't tell the judge, Judge, I promise I'll keep the law from this day on. Og dili ta makaingon ngadto sa maghukom nga din mo kung ano saad na ko nga sugod karon dili na ko mo supak sa balaod. The judge is going to say it's too late. Maana po ang kining huwes nga, uy, ulahin na ng tanan daw. You're already guilty. Kay ikaw nakasala na. That's why the law cannot save you. Ug mao ka na ang hinungdan nga ang balaod dili makaluwas kanimo. Even if somebody obeys God perfectly, it cannot purchase salvation. Bisan pa nga dunay usa ka tawo nga diin magasunod sa balaod nga hingpit dili kini mo'y paigo nga diin makabaton siya sa kaluwasan. Because we're already guilty before Kung God. kay kita nakasala na gyud ug hulukman na sa tubangan sa Dios. We have sinned against a holy God. Nakasala ta batok sa balaan nga Dios. We are deserving of His judgment. Kita ngayan og takos gayud sa iyang The paghukom. law pronounces us guilty before Ang God. balaod nagasulti na nga diin kita
nakasala og kining angayan sa silot sa tubangan sa Dios. Now, the only thing you can do is ask the judge for mercy. So usa ka butang nga din ato yung mahimo nga din mangayo kita sa maghuhukom o kaluoy. The Bible says, because of his great mercy, Ang Biblia nagasulti tungod kay diin siya adunay dako gayud nga kaluoy. even when we were dead in our sins, Bisan pa nga din kita patay tungod sa atong kasalanan. he made us alive with Christ. Kita gihimo nga buhi diha ni Kristo. We can't save ourselves. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. That's the power of God's O law. mao ka na ang gahom sa balaod sa Now, again, he said, by the law is the knowledge of sin. So, ang suplion nga pinaagi sa balaod kini nakahibalo ta og unsay sala. Now, another example, Lain nga kining lantawon. because remember, Jesus said there is none good but God. Atong hinumduman ang gisulti ni Ginoong Hesus, wala kay laing maayo gawas sa Dios. But the proverb says every man will proclaim his own Kung goodness. sa panultihon nagasulti nga matag usa ka tawo magapamatuod nga diin siya usa ka maayo kayo. Man thinks they are good. So ang tawo nagatanaw sa iyang kaugalingon nga diin siya maayo. But in the presence of a holy God, we are not good. Apan dito sa kining atubangan gayud sa presensya sa Dios, dili gayud siya maayo. So another example. You go to the doctor. So lain nga din na atong nga tan-awan ihemplo panag-ingnan moadto ka sa doktor. For a regular checkup. Aron nga din imuha nga himuon ang din pag kanunay nga pakisusi sa imong nga lawas. You feel healthy. So imong gibati nga kining mayor kag lawas. You feel good. Nya, mayor ang imong nga kondisyon sa imong lawas. And the doctor tries to give you medicine. Unya ang doktor iya kang hatagan o tambal. And you're offended. Unya ikaw masakitan o masubo ka. I'm not sick. Mayon ka nga, dili man ko masakito. But if the doctor pulls out the x-ray, Apan ang doktor siya magapakita kanimo sa kining x-ray. and he shows you the condition of your heart, Unya iyang ipakita kanimo ang kahimtang sa imong kasing-kasing. that you are going to die, Nya ikaw hapit na day ka mamatay, upaingon na ka sa kamatayon. now you start to fear. Nya karon musugod na ka og kahadlok. You start to sweat. Musugod na ka paningto na ka. What can I do to be Nya saved? mayon na ka nga, nya doktor unsa na akong buhaton aron nga maayo ko ani, maluwas ko. The doctor says I have medicine. Nya mayon ang doktor, nakoy tambal para ana. That's the power of God's law. Ug mao kana ang gahom sa balaod sa Dios. The law reveals the condition of our heart before God. So ang balaod di ay kini siya nagapabutyag sa kining kahimtang sa atong kasing-kasing at tubangan sa Dios. That we have a deadly disease called sin. O adunay kamatay gayud nga kining sakit nga gitawag og sala And na we desperately need to be saved. Unya kini siya nagakinahanglan gayud kita og manluluwas o maluwas ta. That's why the Bible says the preaching of the cross is foolishness to those who are Mao na ang perishing. Biblia nagasulti nga din alang kanilang ginalaglag ang mensahe dito sa cross kini siya usa ka gipakabuang. But to us who are being saved, it is the power of God. Panalang kanato nga din ginaluwas o nangaluwas kini siya gahom sa Dios. Look at the thief on the cross. So ato nga balikan paglantaw ang usa ka kawatan dito sa cross. He understood his sin. Iyahang nasabtan ang iyang nga sala. He said that Jesus did nothing wrong. Niingon siya si Ginoong Hesus nga niya kauban kanato wala kayo nahimo nga diin sayo. But I am justly condemned. Apan diin siya gikondena. And then he said, Lord, remember me when you come into your kingdom. O niingon siya nga diin hinumdumi ko kung tuwan na ka sa imong gingharian. He understood I can't purchase my salvation. Siya nakasabot nga dili gayud niya mahimo nga diin siya maluwas sa iyang kaugalingon. But I need the mercy and grace of the Savior. Panakinahanglan day siya sa kaluoy o grasya sa manluluwas. That's why the Bible says we are justified apart from the works of the law. Ang Biblia nagasulti nga diin kita pagamatarungon gawas diha sa balaod.
And Jesus fulfilled the law. Apan si Ginoong Hesus siya may nagatuman sa kasuguan o balaod. He perfectly fulfilled the law of God. Siya hingpit gayud nga nagatuman diha sa balaod sa Dios. He never sinned. Wala gayud siya sala. He never disobeyed his parents. Wala gayud siya ingon nga wala siya mutahog sa iyang nga ginikanan. He never had baboy lechon, Wala siya mukaon o kanang litsong baboy. no shrimp and fried rice. Wala po kaning pasayang o kaning He kept the feast. isa nga humay. He kept all the feasts. So siya kaon lamang sa mga isda. And he fulfilled the sacrifice as the Lamb of God. O iya nga kining gituman ingon nga sakripisyo gayud ang iyang kaugalingon nga kordero sa Dios. That's why we can enjoy all of the foods. Ug mao kana nga karon kita nagkalipay sa tanang klases pagkaon. That's why we don't sacrifice lambs. Ug mao kana hinungdan nga wala na talaga halat o kin mga karnero. That's why we don't have to keep the Saturday Sabbath. We can worship on Sunday. Mao kana nga wala na ta magsimba sa adlaw nga Sabado. Tanan ang adlaw ato nga kining musik pwede na ta mosimba sa Ginoo. Because Jesus fulfilled the law. Tungod kay si Ginoong Hesus iyan ang gituman ang kasuguan. Now, grace elevates the law of God. So ang grasya kini siya naga dala diha sa balaod sa Dios. We still obey the Word of God. Nga nagpabilin ta nga diin mitahod diha sa pulong sa Dios. But we are under the new covenant. Apan karon ilalom na ta sa bag-ong kasabutan. And the Bible says God wrote His law upon our heart. Ang Biblia nagasulti nga din iha nga ipatik sulod sa tong kasing-kasing ang iyang kasuguan. And now we are the temple of the Holy O karon Spirit. kita mga templo na o balay na sa Espiritu Santo. See, we keep all of God's Word. Ato nga kining ato nga gituhog tumanon ang mga tanang nga pulong sa Dios. We don't throw away the Old Testament, Wala na to salikway ang daang tugod. but we understand it in the context of Jesus Christ. Apan kita nakasabot diha nga si Ginoong Hesus mao ang sulod niini. Because He fulfilled the Old Covenant. Tungod kay iyang tuman ang daang kasabutan. That's why there's no temple sacrifices. So wala na kanang templo nga diin adunay kining paghalad. That's why there are no more high priests. Wala na kining labaw nga pari. Because He is the great high priest. Tungod kay siya ang kinalabuan sa tanang mga pari. He is the Lamb of God. Siya ang kordero sa Dios. And we are the temple of the Holy O kita Spirit. mao ang balay o templo sa Espiritu We are Santo. under the new covenant. Kita ilalom na sa bag-ong kasabutan. Amen. Amen. So the law is so powerful So ang balaod siya aduna kayo'y gahom. because it reveals our sin Kay kini siya nagaputsyak man sa atong sala. and that we desperately need to be saved. Mao ka nang nga nagkinahanglan gayud kita sa kaluwasan. Now, Ephesians chapter 2, verse 8 Piso kapitulo 2 says, versikulo 8. "By grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ephesians 2, verse 8. And verse 9. Verse 8 and 9. Kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan kinihatag sa Dios. Maybe dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga pasigarbo. Now this is the power of the gospel. So kini siyang gahom sa maayong balita. By grace we are saved through faith. Pinaagi sa sa grasya. Tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo kita ng luwas. Now what is grace in this text? So unsa man gyud ang grasya niini nga mao nga atong gibasa. It is the free gift of God. Kini siya gitawag usa ka libre nga gasa gikan sa Dios. Grace is something you cannot earn. So kini nga grasya nga dili gayud nimo mabatunan sa imong kaugalingon. It can only be received
received by faith in Jesus O kini Christ. siya madawat lamang nato, mabatunan nato, pinaagis pagtuo diha kang Kristo. So the law brings us the knowledge of sin. So ang balaod kini siya nagahatod kanato og kahibalo may tungod sa sala. And the law pushes us into Jesus O ang Christ. balaod kini siya mao nagatulod kanato ngadto pagdala kang Ginoong Hesus. Because I can't save myself. Tungod kay dili man ako makaluwas sa akong kaugalingon. I'm not a good person. Dili ako mayong tawo. I'm a godly man. Ako usa ka Diosnon nga tawo. But compared to a holy God, I am sinful. O kumpara ngadto sa pinakabalaan nga Dios nagpabilin gihapon ta makasala. And in my sin, God would consume me in His wrath. O tungod sa akong sala kini siya mo'y magaut-ut kanako unya sa iyang kapungot. But Jesus fulfilled the law. Pan sa Ginoong Hesus iyang gituman ang balaod. That's why He could die on that cross. Ug mao kana nga hinungdan siya namatay dito sa cross. Because He was perfect. Tungod kay siya hingpit. As the Son of Man, He lived in our place. So ingon siya nga din usa ka anak sa tao, siya nagkinabuhi asama sa ato nga pagkinabuhi. He came in the likeness of sinful flesh. Siya mi anhi nga din siya mi anhi nagasul-ob niya na nga nawasnon nga sama kanato nga din ang kasala. To defeat sin on the cross. Aron nga din iyang pildihon ang sala dito sa cross. He was tempted at all points, yet without sin. So siya gitintal sa daghan gayud nga higayon sa tanang nga higayon, tanang klase pero wa gid siya makasala. And as the Son of God, He had the holy, eternal power to pay for our sins. Ang tungod kay siya anak sa Dios, balaan o gadon na siya gahom nga diin mubayad sa bayran ng atong kasalanan. That's why it says we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Umaw ka na nga gitawag kita nga diin mga tinubos diha sa iyang dugo ug dunay kapasaylohan sa atong mga sala. When He shed His blood, the wrath of God was poured upon Sa Him. diha nga din giula ang iyahang dugo ug giyabo ang kapumot sa Dios diha kani. Pastor Mike preached it last week. My God, why have you forsaken me? Atong milabay semana anong gibiyaan ko sa Ginoo. The wrath of God was poured upon the Son. Og ang kapumot sa Dios giyabo diha sa iyahang anak. Because He bore the weight of all of the sin of the world. Tungod kay iyahang gipas-an ang tanang kabug-at ug mga kasalanan sa tibuok kalibutan. And He rose from the dead and defeated death. Og siya napanhaw gikan sa mga patay kayang gibuntog man ang kamatay. When He said on the cross, "It is finished," So dito sa cross ang iyang gisulti ninyo siya og natapos na. He was saying the debt has been paid. Og niingon siya ang inyong utang humanan na kog bayad. And that's why when I come to Him by faith, Og mao kana ang inyong giingon nga kinahanglan mo duol ta kaniya pinaagis pagtuo. I am freely forgiven by the grace of God. Tungod kay kita gawas nun man nga pinasaylo tungod sa grasya sa Dios. That's the good news. Og mao kana ang maayong balita. What a good God we serve. So unsa ka maayo gayud ang Dios nga atong gialagaran. I am forgiven by grace. Ako pinasaylo tungod sa grasya. A free gift of God. Ang walay bayad nga gasa sa Dios. Now, the same grace that saves you So maora kini nga grasya nga di nagaluwas kanimo. is the same grace that empowers you to live for God. Og mao kana nga grasya nga di nagahatag kanimo gahom ug kusog sa pagkinabuhi diha sa Dios. Now, Paul warns about using God's grace for sin. Si Pablo nagapasidaan sa dili paggamit sa grasya alang sa pagpatuyang sa sala. Now, Romans 6 verses 1 and 2. Roma 6:1, 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer therein? So, Then unsa may atong ikasulti?
magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mo dagaya ang grasya? 2, palayo ka na. Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagpakabuhi padiha niana. Verse 6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, so that we should no longer be slaves of sin. Praise God. 6, kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa krus uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas ug aron dili na kita maulipon sa sala. Now, this is the big difference So kini siya adunay dako nga kalahian between Christianity and every other religion. Diha sa Kristohanon ug uban pa nga diin mga relihiyon. For instance, Islam. For example, Muslims. So sa Muslim, They think if I can just do enough good, my good will outweigh my bad. So they think if they can be good enough, their good will be more than their bad on Judgment Day. okay. So kung maguna-una ka nga din ikaw maayo so sa adlaw sa paghukom so maayo ang imong hangat himtang. But the gospel is the complete opposite. Apan diha sa may balita adunay dakong kalahian. There's nothing you can do to save yourself. So wala gay butang nga din mahimo nato nga din kita makaluwas ta sa tungkol kalingon. You must be born again. Kinahanglan man yun nga din mataw ta pag-usab. But once you are saved, Sa diha nga ikaw nga luwas, the good fruit will spring out of your life ang mga mayong bunga kini mong gawas gayo diha sa imong kinabuhi. because you've been changed. Tungod kay ikaw na usab man, You are no longer a slave to sin. dili naman ikaw ulipon sa sala. You should not let sin reign in your mortal body. So wala naman ang sala mo gahom sa imong nga kining may kamatayon nga lawas. There is a freedom for the Christian. Adunay kagawasan alang sa Kristohanon o dunay kagawasan alang sa Kristohanon. We are called to holiness. Kini sa gitawag og pagkabalaan. We are called to godliness. Gitawag ta og pagkadisnod. We are called to walk with God. Gitawag ta nga din nagalakaw diha kauban sa Dios. The same grace that saved you is the same grace that transforms your entire life. So maura kini nga grasya nga din nagaluwas ka nato og nagabag-o sa kinatibuk-an sa tong kinabuhi. And let's go to Titus chapter 2. Sa Tito kapitulo 2, And I believe verse 19. Let me double check. No, Titus 2 verse 11 and verse 11 and 12. So, kinsa mo basa Titus 2, 11 and 12. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. 12. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan o sa kalibutan ng kailigon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon matarong o Dios. Amen. Amen. So God's grace has appeared to all men. so ang grasya sa Dios kini siya nagapadayag diha sa tanang katawo. Anyone can be saved if they believe upon Jesus Christ. Matagos sa maluwas kung kini matuo kang Ginoong Hesus. But that grace teaches us to deny ungodliness. Apan kining mao nga grasya nagatudlo kanato sa pagsalikway sa pagkadili Dios no. The true grace of God turns you away from ungodliness. Ang tinuod gayud nga grasya sa Dios kini siya magapahilayo kanimo gikan sa pagkadili Dios no. It's a lie from hell So, usa ka kining bakak gikan sa impierno. to say, well, I can be a Christian and hold on to my homosexuality. So nga din magahuna-una siya nga din siya usa ka Kristohanon unya magpabilin niya nang iyahang pagka bayot. I can hold on to my drunkenness. So nga din iyaharag yapon nga padayonon ang iyahang pagkapalahubog. I can hold on to the hatred of my heart. Og iyaharag yapon nga gunitan ang kining mga pagdumot pagyugod siyang kasing-kasing. I can hold on to the lust of my flesh. Adin iyaharag yapon nga padayonon ang mga pangibog sa iyong unod.
But if you're born again, God will constantly lead you to repentance. Apan kung kita na tao pag-usab, ang Dios kanunay gayon nga diin magatudlo kanato sa pagkinabuhi diha sa pagka Dios non pagkabalaan. Because you've been saved. Tungod kay ikaw naluwas na, You've been born again. ikaw na tao na pag-usab, From darkness to light. ikaw na balhin gikas kangit-ngit ngadto sa kahayag. From a child of Satan to a child of God. Gikan nga sa pagkahimo nimong anak ni Satanas, nya karon nahimo na kang anak sa Dios. So God's grace teaches us to live in righteousness. So ang grasya sa Dios nagatudlo kanato sa pagkinabuhi diha sa pagkamatar. Now, in closing, God's grace gives us a rest as Christians. Ang sa panapos ang grasya sa Dios nagahatag kanato pahulay ingon nga kita mga Kristohanon. I have never met a perfect Christian. Wala pa ko makasugat og usa ka Kristohanong hingpit. And if you meet one, please let me know. Kung ikaw makasugat ana, may bawa niya ko kay magsugat pud mi. We all need God's grace. Kitang tanan na kinahanglan ta sa grasya sa Dios. We don't live in sin, Nga dili na ta magpuyo diha sa sala. but as Christians, we will stumble or fall at times. Apan nga kita mga Kristohanon, ando na gayo panahon nga di mahulog ta og mga pandon. And even daily, we fight the works of our flesh. Bisan pa nga diin diha na matag adlaw naga pakigbisog ta sa buhat sa unod. We fight anxiety, Nakigbisog ta sa mga kaning kabalaka, anger, ang mga kanang pagkasuko, bitterness, kapait, unforgiveness, pagkadi mapinasaylohon, stress. o kanang pagkakapoy. Some people allow themselves to be weighed down, and we need the grace of God to forgive us and to cleanse our heart before God. So nagkinahanglan ta sa grasya kay sa Dios o diin magahindo sa ato nga kasing-kasing sa atubangan sa Dios. So I want to say this as believers in Christ. So ako nagasulti niini ingon nga kita mga magtotoo ni Kristo. Let us keep our hearts open to God. Nga ato ang kasing-kasing kanuna kayong abli para sa Ginoo. Everyone has different struggles. Matag usa kanato adunay nagkalain-lain nga kung naglahi ang ato nga gipakigbisugan. And when God cleanses one thing, He'll move on to the next thing. So ang Dios sa diha magahindo siya sa laing butang unya mopadayon na pud ngadto sa laing butang. I remember 10 years ago, the Lord saved me from addiction. So akong nahinumduman gikan niadto nga pulo ka tuig nga milabay nga ang Dios nagaluwas kanako gikan sa pagka-addict sa drugas. But that addiction was just one symptom of many other sins that God had to continue to cleanse from my heart and my life. Again? That addiction was only one thing. Pagka-addict adunay usa ka common nga diin butang diha sa mga Kristohano. The Lord had to change my words. Ang Dios nagabag-o sa akong mga pulong. He had to change my heart and my mind daily. Iyahang gibag-o nga ako nga una-una o kasing-kasing matag adlaw. And you can walk with God for 50 years. Hindi ikaw makahimo ka sa paglakaw kauban sa Dios nya nang 50 ka tuig. And you're still being sanctified. Apan ikaw nagpabilin nga diin gibalaan niya. You're still being transformed into the image of Christ. Nga diin kang pabilin nga diin gibag-o sama sa dagway ni Kristo. That's why Romans 8:1 says, there is now therefore no condemnation to those who are in Christ. So diha sa Roma 8:1 nagasulti dito diha kang Kristo wala nay pagkahinukman. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kay wala na ka maglakaw diha sa uyon sa imong unod apan diha na uyon sa Espiritu Santo. As Christians, we walk in conviction. Ingon nga kita mga Kristohanon nagalakaw ta niya ng pagtandog. Not condemnation. Dili sa paghukom. When we fall, we get back up. So diha mahulog ta sa atong buhaton mubangon duka. A righteous man falls 7 times and he rises again. So ang usa ka matarong nga tawo mapukan man siya makapito pero siya mubangon ra gayud ug mupadayon.
So learn to rest in the grace of God. So magkat-on ta sa pagpahulay diha sa grasya sa Dios. Let God's conviction come to your heart. Ali natong tugutan ang paghikap sa Dios na mag-aabot sa atong kasing-kasing. A conviction that draws you close to the Lord. Ang kanang hikap sa Dios nga diin makapagsuod kanimo paduol gayon nato sa Dios. Where you will see mercy and grace. Ali nimo hang makita ang kaluoy o grasya sa Dios. Amen? Amen. Think about how merciful God was to you as an unbeliever. So una-una unsa ka maluluyon ang Dios kanimo ingon nga ikaw ani adto usa ka di magtotoo. How much more now that you are His child? Labi pagayod karon nga diin kita mga anak na sa Dios siya ka maluluyon. So, I believe in holiness. So ako nagatuon diha sa pagkabalaan. I believe we are to turn away from darkness. Ako nagatuon nga diin kitang talikod na ug diha sa kangit-ngit. But even as Christians, Bisan pa nga kita mga Kristohano, when we fall, God still loves us. bisan mahulog man ta, ang Dios nagpabilin nga nahigugma kanato. And He will cleanse us. Og siya mo hinlo kanato. Amen? So, Amen. today God's grace is here. Karon naa ang grasya sa Dios. And if you're here today, number one, make sure your heart is right with God. Kung nakadungog ka karon, unang butang, siguruha nga ang imong kasing-kasing naa sa maayo at ubangan sa Dios. Come to the Lord in repentance and faith. So dool sa Dios, uban ang pagkamahinulsulon, ang pagkamatino. If you have offended God, Dunay kay nasakitan ka, open your mouth in repentance. then ablihin mong baba o paghinulsol. And when you walk away from this place today, Ug sa dihang mo biya kagikan ning mga dapit, know that your sins have been washed in His blood. ikaw nahibalo nga ang imong sala hinugasan na pinagis iyong dugo. Amen? Amen. God is so merciful. Ang Dios silabihan ka maluluyon. He is good to us. So Siya mga maayo ka Imsum, nato. let's sing to the Lord. Let's open our heart. And today, if you need the grace of God, if you need forgiveness, open your mouth. And today you will receive. Amen? Hallelujah. Ang karon na kinahanglan ta sa grasya o pasaylo sa Dios o paghinulsol, ablihan nato atong baba sa pagdisente nato sa Ginoo. Ito na lumog ang pulong sa Dios. Walay tao nga pagamatarungon pinaagis sa balaod o kasuguan. Tungod kay bisan pag magmahimpit pa ta sa pagtuman pagsunod sa kasuguan, tumana pulong manata. Ang kasuguan dihatag lang aron pinaagi niini mahipaluta unsay sala o pinaagis kasuguan mahipaluta ug dadung ta ngadto kang Ginoong Hesus nga mawang manluluwas sa atong kinabuhi. Praise God. Hallelujah.